Let us open our Bible on Psalms 112, verse 4. Praise the Lord. Unto the upright there ariseth light in the darkness. He is gracious and full of compassion and righteous. Ayan. Sa Cebuano, sa mga matulid mohayag ang suga, taliwala sa kangitngitan, siya puno sa grasya, o maluluyon, o matarong. Kung sa Tagalog pa, sa matuwid ay bumabangon ang liwanag sa kadiliman, siya'y mapagbiyaya at puspos ng kahabagan at matuwid. Kaya napaka-importante ang ating uprightness, kung sa English pa. Unto the upright there ariseth light in the darkness. So, kayang gawin ng Diyos ang mga pagsubok sa katagumpayan. Kayang gawin ng Diyos ang mga kalungkutan sa kaligayahan. He can turn darkness into light pag righteous ka. Sa buhay natin, hindi naman pwede na walang mga challenges, hindi naman pwede walang mga pagsubok, walang mga tukso. Yun na nga ang buhay natin eh. Sinusubukan tayo ng ating Panginoong Diyos para tayo ay maging katulad sa isang pure gold. Ang advantage lang sa mga righteous, sa mga upright, kahit anong pagsubok sa buhay nila ay maging blessing ito. Anumang mga pagsubok sa buhay nila, maging katagumpayan ito. Kaya napaka-importante. So ano ang pinakamagandang gawin natin sa buhay natin? Na habang sumusunod ka sa Diyos, habang mitakot ka sa Diyos, huwag ka nang magbago sa buhay mo. Patuloy ka na dyan. Darating man ang mga pagsubok sa buhay mo, darating man ang mga sakit, no? Sa katawan, balatian, kung sa Bisaya pa, darating man ang kawalan, darating man ang kahirapan sa buhay, manatili ka lang na may takot sa Diyos at matuwid. May liwanag na darating sa kadiliman ng iyong buhay. Ganun ang instruction ng Diyos sa kanyang mga anak. Huwag ka lang makilos. No? Huwag ka lang mamove. Huwag magpakailan pa man. Pag anong sinabi ng ating Panginoong Diyos na sa mga upright may liwanag na darating sa kadiliman ng buhay nila, sigurado talaga yan. 100% yan. Heaven and earth may fail, but His word will never fail. Napaka-ano ang salita ng Diyos. Napaka-ano ito. Accurate ito, napaka-faithful po. Ang Diyos hindi magpakailan pa man naging kilala sa kanyang pagka-unfaithful, sa kanyang pagkasinungaling. Hindi. Ang Diyos, nakilala siya from the beginning, even until the end of this world, and even eternally. Kilalang kilala ang Diyos that He is faithful and true. Kaya masarap, matamis, manalig sa ating Panginoong Diyos. So paano natin ipakita ang ating pananalig sa Diyos? Uprightness, katuwiran. Huwag kang gagawa ng masama, huwag kang gagawa ng kasalanan sa mata ng ating Panginoong Diyos. Stay righteous, stay upright. Kahit anong mangyari sa mundong ito, liwanag pa rin ang iyong finality ng iyong buhay. Katagumpayan pa rin ang resulta ng... Tingnan mo yung mga anak ng Diyos dito sa Bible. Tingnan mo yung buhay nila na akala mo mamamatay na sila, akala mo mapapahamak na sila. Pero yun pa ang naghatid sa kanila sa promotion. Yun pa ang naghatid sa kanila sa katagumpayan. Yun pa ang naghatid sa kanila na gagamitin sila ng Diyos na ang mga hari na hindi sumasampalataya sa Diyos, naliwanagan, na bless. So, ganun sa buhay natin. Stay strong. No? Stay righteous. Stay upright.
na kahit may mga kadiliman na dumarating sa buhay natin, liwanag ang sisinag sa ating kadiliman. Praise the Lord. Basta yung takot sa Diyos, maintain mo yan. Tsaka mag-obey ka lang sa Diyos. Basahin natin. Isaiah 50 verse 10. Praise the Lord. Who is among you that feareth the Lord, that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness and hath no light? Let him trust in the name of the Lord and stay upon his God. O di ba maliwanag masyado ito? Sino dyan sa inyo na mitakot sa Panginoon? Sino dyan sa inyo ang mitakot sa Panginoon at sumusunod sa tinig ng kanyang alagad? Na lumalakad sa kadiliman at walang ilaw. Hindi ito lumalakad sa kasalanan, ha? Hindi ito lumalakad sa karumihan, hindi. Nasa moment of siya, darkness and has no light. Para bagang helpless, no? Parang naging nilagay siya sa hot seat o kaya grabe yung pagsubok nangyari sa buhay niya. Anong advice sa kanila? Let him trust in the name of the Lord and stay upon his God. Manalig siya sa pangalan ng Panginoon at manatili siya sa kanyang Diyos. Bakit? Yun na yung unang verses kanina. There ariseth light in the darkness. May liwanag na mag-arise. May liwanag na magdating sa buhay mo habang nasa darkness ka, habang wala kang light. So ang takot sa Diyos, na kahit nasa pagsubok ka, nasa kawalan ka, hindi ka ba hahakbang ng mali sa harapan ng Diyos? Hindi ka maghakbang ng paggawa ng kasamaan sa harapan ng Diyos? Hindi. Manatili ka lang may takot sa Diyos. Na kahit nasa dilim ka, kahit walang liwanag yung sitwasyon mo, gagabayan ka pa rin ng Diyos. Basta wag lang tanggalin yung fear of God sa buhay mo. Wag lang tanggalin yan. Matakot ka lang sa Panginoong Diyos. Yung godly fear kung tawagin na kahit nasa pagsubok ka, gagabayan ka pa rin ng Diyos. Na hindi ka magkakamali. Para pagdating mo sa unahan, tatanggapin mo yung liwanag na pangako ng Diyos na mag-arise sa buhay mo in the darkness. In the midst of your darkness. Diba? Masyadong maliwanag yan. Kaya, habang nasa pagsubok, habang nasa kawalan, habang nasa temptasyon, matakot ka lang sa Diyos. Hindi ka magkakasala, hindi ka magkakamali, gagabayan ka ng Diyos sa iyong gagawin para matupad yung pangako ng Diyos sa buhay mo. Dahil upright ka pa rin meron talagang darating na liwanag in the darkness. Basa. Psalms 25 verse 12. Praise the Lord. What man is he that feareth the Lord? Him shall he teach in the way that he shall choose. Yan. Pag may takot ka sa Panginoon, kahit ang iyong kalagayan napakadilim, walang ilaw, manatili ka lang na manalig sa Diyos, manatili ka lang, stay ka lang dyan sa buhay mo, sa harapan ng Diyos na may takot ka sa Kanya. Iga-guide ka pa rin ng Diyos sa dapat mong gagawin. Na kung saan yung Kanyang pangako, tatanggapin mo 100% yan. Bakit? Kasi ang mga upright, ang mga righteous na may takot sa Diyos, para kang nagtatanim. Para kang nagtatanim ng liwanag. Na yan ay magbunga ng liwanag. Yan ay magbunga ng katagumpayan. Yan ay magbunga ng kaluwalhatian. Kagalakan, kasayahan, katagumpayan. Lahat ng mga opposite sa kadiliman,
Pag upright ka, para kang nagtanim ng liwanag sa buhay mo. So huwag kang mamove. Huwag kang mabunot na bilang planted ka, natanim ka as righteous, as God-fearing person, may takot ka sa Panginoon, hindi ka maghakbang ng masama sa harapan ng Diyos. Huwag kang makilos dyan. Diyan ka na lang. Then, para kang nagtanim ng liwanag. Basahin natin yan. Psalms 97 verse 11. Praise the Lord. Light is sown for the righteous and gladness for the upright in heart. Yan, sown. Pag sinabing sown, natanim. Pag anumang natanim, sisibol. Anumang sisibol, lalaki. Anumang mag-branch out yan, magbunga yan. O ano yung natanim sa mga righteous at saka upright? Liwanag. See? So anumang kadiliman na nararanasan natin sa mundong ito ng mga pagsubok, liwanag ang mag-arise. Anong mangyari? Mawala yung kadiliman. Ang ibig sabihin yan, masulbad ang problema, dili magpabilin. Masulbad ang kagubot, dili magpabilin. Masulbad ang mga tukso, hindi yan manatili. So yung liwanag ang mag-neutralize sa lahat para yung gladness maangkin mo. Gladness is just a matter of a result of victory. Victory, it is just a matter of another word of light. So, pag mag-righteous ka, upright ka, nagtatanim ka ng liwanag, katagumpayan ang nasa unahan mo, kagalakan ang nasa unahan mo, solusyon ng mga problema. Kung sa kawalan mo, provision, ipoprovide ng Diyos ang lahat. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Manatili ka lang talaga ng buong puso. Hindi solusyon yung gusto mong masolve yung problema mo, gagawa ka ng masama. Hindi yan solusyon. Lalo kang lulubog niyan sa kahirapan. Tingnan mo yung mga tao minsan pag wala ang Panginoon sa isip nila. Mang-hold up kasi may malaking problema. Doon mag-land sa prisuhan. Saan yung problema niya? Nalutas? Hindi. Kasi pag may problema, kadiliman yan eh. Darkness yan sa buhay mo. Problema nga eh. Pag may problema, pangangailangan yan. Kailangan mo yung bagay na yan, tapos hindi pa dumating sa buhay mo, madilim pa rin. Mag-stay ka lang na righteous. Stay ka lang na faithful sa Diyos. Ang Diyos na ang gagawa. Pag sinabi, hinayaan mo ang Diyos ang gagawa, sigurado yan. Walang failure yan. Perfect siya eh. Tsaka faithful siya na nag-promise lagi sa atin. Kaya yan ang lagi nating pagtibayin sa ating buhay. So ano mangyayari? Pag nandiyan ka na sa tinatawag na pinagpala ka na ng Diyos, naangkin mo na yung katagumpayan mo, stay righteous. Stay faithful, stay merciful, stay helpful, stay generous sa kapwa mo. Ay nako, maging unlimited yung blessing ng Diyos sa buhay mo pag ganun ka. Basahin natin yan. Isaiah 58 verse 10. Praise the Lord. And if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul, then shall thy light rise in obscurity, and thy darkness be as the noonday. Grabe, di basta-basta yan. This is maximum of light. No? Light. Grabe yung kaliwanagan. Alam mo, lahat ng mga driver ng motorcycle, driver ng four wheels, ayaw nila yung headlight nila na malabo. Di ka ganahan mag-drive.
Kasi unang-una, hindi mo makita, aninagan yung daan, baka ma-aksidente ka pa. Kaya gusto nila yung talagang bright, talagang maliwanag talaga na ilaw para malayo. Yung tingin mo, makita mo sa unahan. Alam mo yung dinadaanan mo na walang butas. Alam mo yung dinadaanan mo, walang naka-standby dyan ng mga sasakyan sa harapan mo. Maganda. Ganun ang ating buhay. Yung liwanag ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng magandang kinabukasan natin. Masyadong maliwanag. Basahin natin. Malakay chapter 4 verse 2. Praise the Lord. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and ye shall go forth and grow up as calves of the stall. Ayan. Hindi nyo ba alam na pag yung bang according to the studies ng mga nag-aaral sa ikabubuti ng ating health, ang number 1 na healing ng ating katawan, sun. Sun. Araw ba? Adlaw. Suga kung sa kanaton pa na. Ayun ko, ano ba yung sun sa Ilonggo? Oo. Sun. O, tingnan mo anong sinabi dito. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings. Alala ko yung bagong anak pa yan si Holly. Anak ni Brad Chris tsaka Sister Mabs. Nagkaroon ba yan ng jaundice? Alam mo yung jaundice? Magdilaw yung bata. Walang ibang gamot dyan. Bilad mo lang yan sa araw. Gagaling yan. Yung mga tao na hindi nabibilad sa araw, hindi mabuti yan. Maraming sakit. Kaya importante sa buhay natin, magpabilad-bilad din tayo sa araw, paminsan-minsan. O maaari, lagi. Pero wag lang yung sobrang init yung araw, makakasira na rin yun. Yung ganito na umaga na bago pa lang sibol. Pero kung tutuusin mo ito, hindi lang ito araw ha. Liwanag ito ng righteousness. Yan yung liwanag na ibibigay ng Diyos sa mga righteous. And he shall go forth and grow up as a cubs of the stall. See? Sigla ka. Malusog ka. Malakas ka. Kaya itong lahat, itong liwanag na ito, hinatid talaga ng Diyos sa atin dito sa mundo. At makikita natin yan sa personality ni Lord Jesus Christ. Hindi na tayo mahirapan maghagilap. Saan tayo galing ng liwanag na ito? Nandyan kay Jesus Christ. Basahin natin yan. John 12:46. Praise the Lord. I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. Yan. Ako ang liwanag sa sanglibutang ito. Anong klaseng liwanag? Liwanag mula sa langit. Anong idudulot na liwanag na yan? Yan yung liwanag na galing sa langit na magtatalo sa kadiliman na si Satanas. Ganun. Wala namang ibang idudulot ang dyablo kundi kasiraan kapahamakan. Yan yung kadiliman sa sanglibutang ito. Now si Jesus Christ pumunta dito bilang ilaw para taluhin niya yung kadiliman. To destroy the works of the devil. So tayo na naniniwala dyan kay Lord Jesus Christ, anong magagawa niya, magagawa na rin natin. Jesus said, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. O diba? So hindi magdaig yung kalokohan, kasalanan, kasamaan, kalikuan, kadiliman sa buhay natin. So walang magiging consequence sa ikakapahamak natin.
Na kahit na sa kadiliman tayo, hindi sa kasalanan ha, kahit na sa kadiliman tayo na walang ilaw, pagsubok sa buhay, mga tukso, pero nanatili kang mitakot sa Diyos, nanatili kang tapat sa Diyos, merong magsibol na liwanag sa buhay mo. Yan ang magiging ating katagumpayan. Praise the Lord. Kasi ang danger kasi dyan, pag hindi tayo nagpakatibay sa liwanag ni Kristo, hindi natin ba ibigin, hindi natin i-apply sa buhay, hindi natin paninindigan para hindi tayo ma-contaminate sa kasamaan, ay naku, delikado. Kaya magpakatibay tayo sa liwanag ng Diyos, sa katuwiran ng Diyos. Dahil pag makita tayo ng Diyos na ganun, ligtas ka sa lahat ng iyong haharapin na sa mundong ito, pati sa kabilang buhay pa. Pero kung ibigin natin ang kadiliman kaysa liwanag, nagpahayag na yung liwanag, dinala niya na dito sa sanglibutang ito ang katotohanan at ang liwanag na nandyan kay Jesus Christ. Ayaw natin siyang panindigan, ayaw natin siyang paniwalaan, ayaw natin siyang tayuan. So anong mangyayari? Ang kadiliman ngayon, ang manaig sa buhay natin. Nandyan yung pag-alinlangan, nandyan yung disobedience, nandyan yung paggawa ng kasalanan, ng kasamaan. Dahil hindi na tayo naniwala dyan, hindi na tayo makahintay, hindi na tayo magkaroon ng patience, wala nang bunga sa espiritu. O yan yung mga taong masasama. Lagi nagmamadali. Kaya mang-hold up, lagi nagmamadali, mag-agaw na hindi kanila, lagi nagmamadali. Gusto ng shortcut, hindi naman pwede yun. Kaya ganun sa buhay natin. Gusto mong sigurado na makaharvest ka, magtanim ka. Huwag kang tamad sa buhay mo. At habang nagtatanim ka, alagaan mo yan. Protectionan mo yan. May nagtanim ba dyan sa na pagtapos tanim, punta doon saan magpunta, after 3 months magbalik? Ha? Pagbalik mo, puno na yan ng sagbot. Pagbalik mo, puro na yan kinain ng mga insekto. Pagbalik mo, wala, payat yan. Kapag nagtanim ka, huwag mong iwanan. Linisin mo lagi. Proteksyonan mo sa mga mananakmal. Alagaan mo, kausapin mo ng gusto. Arugain mo. Ay, sabihin ko sa inyo. So, ganun din. Yung ating pagiging upright, pagiging righteousness. Para tayo nagtanim ng liwanag, proteksyonan natin yan. Huwag nating hayaan nakawin yan ng dyablo. Huwag natin yang hayaan sirain ang ating mga kaaway sa sanglibutang ito na minsan ginagamit ng masamang espiritu. Huwag. Para tiliin mo yan. Tingnan mo. Sigurado yan. Kasi pag hindi tayo manindigan sa kaliwanagan, ang Diyos mismo ang maghatol sa atin. Basahin natin. John 3:19. Praise the Lord. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Yan. Saan ka pupunta? Dumating na yung liwanag dito para liliwanagin yung kadiliman mo. Hindi ka naniwala sa Kanya, hindi ka nanindigan sa Kanya. Doon ka pa rin sa kadiliman, doon ka pa rin sa sinungaling, doon ka pa rin sa shortcut, doon ka pa rin sa magmamadali. So anong mangyayari? Kahatulan ng Diyos, condemnation ang maangkin natin. Kaya huwag nating baliwalain yung liwanag na ito na gustong magliwanag sa ating kadiliman. Tayuan natin ito. Panindigan natin ito. Alagaan natin ito. The fear of the Lord, uprightness, righteousness. There ariseth light in the dark. Then, magiging righteous ka pa rin. Patuloy yung righteousness mo kahit iangat ka na ng Diyos, kahit tinulungan ka ng Diyos, sinulbad yung problema mo, gi-provide mga pangailangan mo, manatili ka lang na righteous. Huwag ka nang magbago. Praise the Lord.
Bakit? Kasi bulag na tayo sa kasalanan eh. Mulat na tayo sa katuwiran. Tuloy-tuloy na yan. Huwag na yan mabago sa buhay natin. Huwag na. Tuloy-tuloy na talaga yan. Basahin natin. John chapter 9 verse 39. Praise the Lord. And Jesus said, For judgment I am come into this world, that they which see not might see, and they which see might be made blind. Yan. See? Naliwanagan na yung buhay mo, nabago na yung buhay mo, righteous ka na, upright ka na, liniliwanagan ng Diyos yung kadiliman mo. Then, dapat maging bulag ka na. Sa ano? Sa kasalanan. Huwag ka nang babalik. Maging bulag ka na sa kalikuan, maging bulag ka na sa lahat ng mga kabaluktutan. Bulag ka na dyan. Wala ka ng ano dyan, interest dyan, wala ka ng nakikita dyan na asam-asamin mo pa, wag na. Kung saan ka na minulat ng Diyos, niliwanagan ng Diyos sa katuwiran at kabanalan, dyan mo na i-focus yung buhay mo. Sigurado yan. 100% dyan. Yung liwanag mag-ano yan. Mag-arise talaga yan. Sabihin ko po sa inyo. Bakit? Na wag na tayong maalis sa righteousness na yan. Alam natin, pag nandiyan ka sa righteousness, you are born of God. Basahin natin. 1 John 2:29. Praise the Lord. If you know that He is righteous, you know that everyone that doeth righteousness is born of Him. Yan. Alam natin na siya ay matuwid. Si Kristo. Alam natin ang Diyos ay matuwid. You know that everyone that doeth righteousness is born of Him. So kung gusto kang, alam mo pala ang Diyos matuwid, gusto mong maging anak ng Diyos, gumawa ka ng katuwiran para sigurado anak ka talaga ng Diyos. So, wag na tayong maalis dyan. Wag na tayong maalis. Kahit sa kadiliman pa ng buhay natin, liliwanag pa rin yan by the grace of God. Praise the Lord. Iliwanag pa rin yan. Di ba yung minsan naranasan kong magkasakit ako ng 1 buwan na bedridden. Akala ko nga kukunin na ako ng Panginoon Diyos. Eh nung nagtanong ako sa Kanya, Lord, is this the time for me to rest? Sabi ba ng Panginoong Diyos sa akin, hindi kita pinapagaling. Sinusubukan kita. Di, nag-ano ka agad sa isip ko, Lord, thank you. Bakit? Tulungan mo lang ako, makapasa ako nito. Kasi pag mapasahan ko itong pagsubok na ito, I'm expecting promotion. I'm expecting better health. I'm expecting farther and wider mission. Bakit mo ako subukan pa? Dahil may plano ka to improve my life. Dahil may plano ka, gamitin mo ako strongly more and more. Thank you, Lord. Tulungan mo lang ako, Jesus. Malampasan ko ito. Kaya sa mga kadiliman sa buhay natin, stay righteous, upright. May liwanag na mag-arise sa iyo. Praise the Lord. Huwag kang ma-discourage, hindi kay, Lord, 1 buwan na ako, hindi mo ako pinapakinggan, yung sakit ko matindi na. Tapos mag-curse ka na. Tapos maluod ka na. No, stay upright. Stay God-fearing. Then, magsibol yung liwanag 100% sa buhay mo. Huwag tayong magpa-deceive. Huwag, basa pa. 1 John 3:7. Praise the Lord. Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. Yan. Huwag kayong walang taong dapat maglinlang sa inyo. Siya na gumagawa ng katuwiran, siya ay matuwid. Even God or Jesus is righteous. So, stay righteous. Stay dyan, matili ka. Huwag ka nang umalis dyan.
liwanag mag-arise sa kadiliman ng buhay mo. Praise the Lord. Last verse. 1 John 3:10. Praise the Lord. In this the children of God are manifest, and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. Ayan. Ito ang mga anak ng Diyos na hahayag at ang mga anak ng Diablo. Sino man ay hindi gumagawa ng katuwiran, hindi sa Diyos. Ni yung umiibig man, hindi man umiibig sa kanyang kapatid. Hindi ka sa Diyos. Sa Diablo ka. So, stay. Belong to God. Righteous. Praise the Lord. Merciful, generous, helpful, pitiful. Yan. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya, huwag magtaka minsan pag meron kang sitwasyon na madilim ang kalagayan mo. Huwag kang ma-discourage. Matakot ka lang sa Panginoon, then i-guide ka niya, hindi ka magkakamali. Musangko ka sa mahayag nga imong kapaingnan. Sigurado yan. Hindi mo yan kayang i-compute. Hindi mo yan kayang maggamitan ng engineering, mathematics. Hindi mo rin yan kayang gamitan ng chemist. Paano yan mangyayari yung liwanag na? Hindi mo kayang gamitan ng science yan eh. Kaya ang mga scientists ngayon lalo na-amaze sa mga nilalang ng Diyos. Grabe. Minsan pag kinocompute nila yung mga pangyayari dito sa mundo, sabi nila, grabe naman ang Diyos. Napaka-perfect. Ito palang earth na ito, pag mag-move ito ng delay, yellow na lahat ang mundo, patay tayong lahat. Perfect yung speed. Kung sobra naman ang lakas, ay nako, magtalsik na tayo sa labas. Grabe, ito palang moon na gumaganon sa earth, habang yung earth gumaganon, yung moon naman gumaganon. Ang laki pala ng nito. Roll, yung kanyang kagamitan. Pag magtingin na naman sila sa ibang mga planeta, grabing amazement ang kanilang. Because you cannot fathom the power of God. Ang gusto lang ng Diyos sa atin, maniwala ka sa Kanya, manalig ka sa kakayahan niya. Huwag kang mag-alinlangan. Praise the Lord. Bright pa ta niya? Mas matalino pa tayo sa Kanya? Mas magaling pa tayo sa Kanya? Hindi. Kaya itong faith natin sa Diyos at obedience natin sa Diyos, maintain. There is light will arise in the dark sa buhay natin. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Hindi lang yan mangyayari sa buhay natin dito. Mangyayari yan mamaya pagdating ng panahon. Napakaliwanag ang ibibigay niya sa atin na magiging eternal natin na kalagayan. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.